Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Biruan, kulitan at asaran. Yan ang mga bagay na normal nating gawin at nakikita sa magkakaibigan. Ngunit dumarating ang panahon ng mga nagpapasaya sa atin at tinuturing nating nakakatawa ay nagdudulot sa iba ng isang madilim na karanasan na kailanman ay hindi nila malilimutan. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Reyes. Nagtatrabaho bilang dicer sa isang mall. Tubong Laguna ako, pero dito na po ako ngayon naninirahan sa Bicol, probinsya ng aking nanay. Simula kasi noong nakagraduate ako ng high school ay dito na kami na malagi dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Mahirap man ang aking trabaho ay okay na din naman ang kita. Kumbaga sakto na para sa pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Hindi naman po kasi ako nakatapos ng pag-aaral at hanggang high school lang ang aking naabot. Tulad ng aking nabanggit, may mga nangyari kasi noon kaya naman eto ko ngayon nagbabaka sakali na sa pagbabahagi ko ng aking kwento ay mababawasan ang aking dinadalang bigat ng loob mula pa noon. Nagsimula ang lahat noong pagtungtong ko ng high school. Tulad ng mga normal na estudyante na nasa ganong baitang ay uso ang pagkakaroon ng mga barkada. Yun kasi ang nagpapasaya sa mga tulad naming kabataan ng panahong yon. Mas marami kang barkada, mas okay kasi madami kayong magagawang mga bagay-bagay ng sama-sama. Doon ko po nakilala sila Mike, JP at Hans. Mga hindi nila tunay na pangalan. Silang may tuturing ko na sanggang dikit ko talaga at nakakasama ko sa lahat ng kalokohan habang nag-aaral ako. Pare-parehas kasi kami ng mga hilig gawin. Mag-explore sa mga kung saang-saang lugar. Lalo pa nga at kung sinasabi na haunted ang mga lokasyon na yon. Mula first year hanggang sa dumating kami ng third year ay ganon lamang ang aming bonding moments. Naging katuwaan namin yon lalo pa nga at mahilig din kami sa mga kwentong katatakutan. Siguro dahil nga bata pa kami noon ay medyo mapusok din kami. Napasukin ang mga naririnig naming mga abandonadong mga lugar na may nagpapakita daw ng mga multo at iba pang mga nilalang. Sa dami na ng aming napuntahan, iniisa namang mga multo ay wala kaming nakita. Kaya nga naisip namin na baka naman di talaga sila totoo at kathang isip lamang ng mga taong gustong magpasikat. Naging biruan na lang para sa amin ng lahat sa tuwing naglilibot kami sa mga lugar na yon. Hanggang sa dumating ang ika-4 na taon namin sa high school. Nagkaroon kami ng bagong kaklase na itago na lang natin sa pangalang Lance. Transfer student siya mula sa Manila. Tahimik lamang siya.
May suot na salamin sa mata at may katangkaran din. Pansin agad namin ang pagiging mahiyain niya. Kasi noong sinabihan siya ni teacher na introduce yourself, ay utal-utal pa siya. Halatang halata sa kanya na hindi siya sanay humarap sa ibang mga tao. Nagkataon naman na may bakanting upuan sa may malapit sa aming magbabarkada. Kaya naman doon siya napwesto. Nakayuko si Lance na umupo doon na para bang takot siyang tumingin sa ibang tao. Pero dahil medyo feeling close ako ay kinausap ko siya. Nagulat pa siya noon nang batiin ko siya. Medyo alangan pa nga siyang sagutin ang mga tanong ko. Pero di kalaunan ay parang napanatag na din naman siyang makipag-usap sa akin. Para namang hindi siya makaramdam ng pagkailang sa klase dahil siya nga lang ang bagong mukha doon, ay isinama namin siya sa aming grupo. Kagaya ko ay nakapalagayang loob din niya agad ang tatlo ko pang kaibigan. Magaling din naman kasing makisama ang tatlong kulokoy na yon kahit medyo maloloko sila. Naging kasama namin madalas si Lance sa mga naging lakad namin. Kapag nakilala mo naman pala siya ay may pagka-cool din siya at medyo nerdy nga lang talaga. Minsan nga ay parang walking encyclopedia ang tingin namin sa kanya. Sa dami ng mga nalalaman niya. Pero may isang bagay na hindi namin siya nakakasundo. Kapag usapang horror na, kapag dumating na kami sa ganong topic ay iwas na siya sa hindi malamang kadahilanan. Kaya naman kapag may escapades kami na magbabarkada ay hindi namin siya nakakabonding. Ayos lang naman yon at naiintindihan namin siya, baka nga naman kasi matatakotin siya sa ganong mga bagay. Lumipas ang ilang buwan. Matapos ang pasukan ay mas naging matibay pa ang pagsasama naming 5. Sa sobrang close nga namin para na kaming magkakapatid. Madalas ding makasabay sa mga usapan si Lance. Kahit pa nga minsan ay nakakatakot na usapin yon. Nabanggit ko naman po na mahilig talaga kami na pumasok sa mga haunted house o abandonadong building. Parang naging katuwaan na lang ba namin. Kung dati di namin na isasama si Lance, ngayon ay go na siya. Pero siya lang ang lookout in case na dumating ang mga nagro-roving na guard. May mga bantay din naman kasi ang mga ganitong lugar dahil sabi nila delikado nga at minsan ay medyo marupok na ang mga materyales nito. Kaya doble ingat din kami pag pumapasok. Minsan naman ay hinahayaan na lang kami ng mga guard kasi wala namang makukuha sa loob bukod sa mga poste na matagal nang nakatayo doon. Pero may mga napapasok kami madalas na may mga kaunting gamit pa tulad ng ilang schools na may mga upuan at lamesa pa kada room. Di naman namin kinukuha ang mga yon dahil ang pakay naman namin ay ang paghahanap lang ng mga kakaibang nilalang. Ibang saya na nakukuha namin sa ganito. Kung sa ibang libangan nila ay maggala sa mga mall or mag food trip, kami ay dito nag-i-enjoy. Feeling namin ay ghostbusters kami kahit wala naman talaga kaming nakikita. Buti nga at nayayaya na namin si Lance kahit pa nga sa labas lamang siya. Ayaw na ayaw daw niya na pumasok sa mga ganitong lugar, lalo na sa ospital. Okay na daw siya na maging tagabantay lang at tagasabi sa amin kung may paparating na guard. Hanggang isang araw ay napagkatuwa naming maglaro ng truth or dare. Nang araw na yon ay may bala kami na pasukin ng isang abandonadong school. Sabi ng karamihan ay madalas daw silang nakakakita doon ng mga kakaibang bagay tulad ng mga anino sa bintana ng ilang rooms. Umiiyak na mga bata at marami pang iba. Kaya naman na-excite kami na puntahan ito. Pero sa pagkakataong ito, nilagyan namin ng twist ang aming lakad.
Gusto kasi naming papasukin si Lance sa mga ganong lugar para ma-experience din niya ang saya at thrill na dala nito. Kaya naman palihim naming pinagplanuhan nila Mike ang gagawin para mapilit siya. Nagpa siya kaming maglaro ng truth or dare. Madalas kasi dare ang pinipilit ni Lance tuwing naglalaro kami. Doon namin sasabihin na ang kailangan niyang gawin ay pumasok kasama namin sa abandonadong paaralan na yon. Nagsimula ang laro namin sa simpleng mga bagay na iuutos o katanungan lamang. Hanggang sa dumating sa point na medyo mahirap na ang consequence at mga tanong. Nang matapat nga kay Lance ay pinili niya ang dare. Nagtingin ang kaming apat na magkakaibigan bago sabihin sa kanya na ang dare namin ay ang sumama siya sa loob ng school na aming pupuntahan mamayang gabi. Nakita namin ang pamumutla niya at alam namin na tatanggi siya. Dahil gumana ang pagiging maloko naming apat kaya inasar-asar namin siya. Naduwag pala siya kaya ganon. Medyo may pagkapikunin din kasi siya. Kaya alam naming sa pamamagitan ng aming pangaasar ay mapapapayag namin siya sa aming balak. Hindi naman kami nagkamali at nangyari ang gusto namin. Pumayag si Lance na pumasok sa loob. Nangako naman kami sa kanya na hindi namin siya iiwanan at i-guide namin siya dahil unang beses niya lang ding gagawin yon. Bagaman at kabado ay tumango naman siya at sinabing nagtitiwala siya sa amin na kahit na anong mangyari ay kasama pa din niya kami at hindi namin siya pababayaan. Nang gumabi na nga ay nagkita-kita kami sa labas ng school at hindi ko na po babanggitin ang pangalan nito dahil ang mga sumunod na pangyayari pagpasok namin ay medyo masela na. Basta dati itong school na madalas na makaranas ng pagkalugi at financial troubles. Kaya napagpasyahan ng may-ari na isarado na lamang. May dala daw kasing malas ang lugar na yon. Pero maraming nagsasabi na kaya ito nagsarado ay dahil sa mga kakaibang pangyayari dito na naging dahilan para matakot ang mga estudyante na mag-enroll. Pagkatapak pa lamang namin sa lugar ay may kakaiba na kaming nararamdaman. Located kasi ito sa parang madamong lugar at wala kaming matanaw na mga katabi nitong mga establishmento. May 4 na palapag ito, 3 dito ay may mga kwarto. Samantalang ang pinaka mataas ay parang rooftop. Ang creepy ng itsura nito dahil sa lumang-luma na ang istruktura niya. Pero hindi kami natatakot, sabi ko nga enjoy kami sa ganitong mga lugar. Si Lance ay tahimik lang. Palingon-lingon sa paligid na para bang may hinahanap. Alam kong kinakabahan siya kaya naman inakbayan ko siya at sinabing magiging maayos ang lahat kasi kadalasan naman sa mga pinupuntahan namin ay wala kaming nakikita. Napagpasyahan naming pumasok na sa loob. May part doon sa gate na pwedeng maakyat kaya naman doon kami dumaan. Nang makapasok na kami sa gate ay tumuloy na kami sa loob ng school. Madilim at medyo amoy lumot na ang lugar. Tuwang-tuwa pa kami kasi kahit na creepy siyang tingnan ay mukhang maganda ito dati. Mukhang mangha kami sa aming mga nakikita sa unang palapag pa lamang. Tahimik na tahimik din ang lugar at wala kang maririnig na ingay bukod sa yapak ng aming mga paa. Umakyat kami sa pangalawang palapag. Nararamdaman ko na hindi talaga mapalagay si Lance sa bawat hakbang na aming ginagawa. Tinanong ko siya kung ayos lamang ba siya. Ngumiti naman siya at sinabing okay lang siya at kinakabahan lang daw. Pero alam ko sa sarili ko na hindi totoo ang sinasabi niya. Kasi yung mata niya ang likot. Para bang may mga napapansin ito na hindi namin nakikita. Sinabihan ko siya na kung ayaw na niyang tumuloy ay ayos lang naman na bumalik siya sa labas at doon na lamang kami hintayin.
pero sinabi lang niya na mas okay na siya sa loob. Bumulong pa ito na mas marami sila sa labas kesa dito. Nagtataka naman akong nagtanong sa kanya kung ano ang tinutukoy niya, pero hindi niya ako sinagot at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Nang makarating kami sa pangalawang palapag ay naglibot kami sa bawat kwarto. Halos wala nang gamit doon bukod sa mangilang-ilang upuan na natira. Naupo sila Hans sa ilang upuan habang ako naman ay nagtingin-tingin sa mga librong naiwan doon. Abala ako noon sa pagbabasa nang mapansin kong may tinitingnan si Lance sa likod ni Mike at JP. Wala akong nakikita pero parang may kinakatakutan doon si Lance. Lalapitan ko sana siya pero nang mapadako ang tingin ko sa isang cabinet sa loob ay doon ay nakita ko ang refleksyon nila JP. Hindi ko natuloy ang aking hakbang dahil inaaninag kong mabuti ang kanilang refleksyon. Kahit madilim kasi ay kita naman ito dahil sa liwanag ng buwan. Pero hindi ko alam kung naduduling lang ba ako o ano, pero sa nakikita ko kasi ay tatlo silang nakaupo doon. Sa likod nila ay may bakanting upuan pero sa salamin ng cabinet ay makikita na may nakaupo dito. Nakayuko lamang ang refleksyong yon na tila ba tahimik na nakikinig sa pinagkukwentuhan ng dalawa kong kaibigan. Napabalik ang tingin ko kay Lance. Nakatingin din pala siya sa akin na para bang nagtatanong ang mga mata nito kung nakikita ko din ba ang nakikita niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at pasimpleng bumulong kung tama ba ang nakikita ko na may nakaupo sa likod nila JP at Mike. Nang tumango siya sa akin ay doon ako kinilabutan. Mukhang sa pagkakataong ito ay may mga kasama kami na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata lamang. Ayaw ko namang takutin ang aking mga kaibigan kaya pasimple ko na lamang na sinabi sa kanila na lumipat na kami sa ibang kwarto. Pagkatayo nila JP at Mike ay biglang natumba ang upuan mula sa likuran nila. Napapitlag ang dalawa at nagkatinginan. Tinawanan naman sila ni Hans at biniro na galit daw ba ang dalawa at pinagdidiskitahan ang upuan sa likod nila. Bagaman at halata ang takot sa kanilang mga muka, ay nagawa pa nilang ngumiti at nagbiro pabalik na nakakainis daw kasi yung upuan sa likod kaya tinumba nila. Natatawa man si Hans na umuna na palabas ng pinto. Sumunod naman nang lumabas sila JP at Mike. Kami ni Lance ang nahuli at muli kaming tumingin pabalik sa loob. Maayos na ulit na nakapwesto ang upuan na kanina lamang ay natumba. Dali-dali kaming sumunod sa aming mga kasama, dala na rin ng takot. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na hindi ako nag-i-enjoy sa aking ginagawa. Bagkus ay natatakot na ako. Pero dahil nga ayokong maasar ng aking mga kasama, na duwag ako ay nagpatuloy pa din po ako. Sinigurado ko na nasa tabi ko lamang si Lance. Mahirap na't baka kung ano pa ang mangyari kaya dapat ay listo ako dahil may pangako akong binitawan sa kanya. Sa sumunod na kwarto ay napunta kami sa parang science lab. Dahil may mga vial at kung ano-anong bote na madalas makita sa mga science room. Tulad nung una, ay naglibot kami doon. Si Lance ay nagpunta sa isang bakanting cabinet at binuksan yon. Abala siya sa pagtingin nang bigla siyang tinulak ni Hans papasok at biglang sinarado ang pintuan. Agad naman akong lumapit doon at sinaway si Hans sa kalokohan niya. Tatawa-tawa lamang ito habang sinasabing nagbibiro lang naman siya. Binuksan ko ang cabinet pero sa hindi malamang kadahilanan ay ayaw nitong bumukas. Rinig na rinig ko ang pagpapanik sa loob ni Lance. Kaya naman marahas ko itong binuksan. Tinulungan na ako ni Han sa pagbubukas dahil
Nakita niya kung paano akong nahihirapan na buksan ito. Nanlamig na kaming parehas dahil takot na ang boses ni Lance na tumatawag sa amin na buksan ang pintuan. Nakitulong na din sila Mike at JP dahil sa komosyon. Ilang saglit pa nga ay tumahimik na sa loob ng cabinet kaya mas kinabahan kami at sabay-sabay na binuksan ito. Laking gulat namin nang sa pagkakataong yon ay bumukas na ito ng mabilis. Nakita namin sa loob na pawis si Lance at nakaupo na lamang habang nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at mukha. Nanginginig din ito sa takot at parang wala na itong nakikita dahil sa sobrang kaba. Agad kong hinawakan ang magkabilang balikat niya para gisingin siya sa kanyang panic state. Nung una ay nagwala pa siya na para bang ayaw niya na may humahawak sa kanya. Pero nang makita niyang ako lamang ang lumapit sa kanya, ay doon na siya napaiyak sa akin at napayakap. Tinignan ko naman ng masama si Hans dahil nagagalit ako sa ginawa nito kay Lance. Alam naman siguro niya ang kanyang pagkakamali kaya nahihiya itong tumungo na para bang humihingi ng pasensya. Nakita ko naman sila JP na binubuksang sara ang pintuan ng cabinet. Madali lamang nila itong nagagawa kumpara sa kanina na sitwasyon namin kung saan ay hirap na hirap kaming buksan ito. Dahil sa nangyari ay sinabihan ko sila na huwag kaming tumuloy dahil nga sa hindi na rin magandang lagay ni Lance. Pero mapilit ang tatlo pa naming kaibigan sa kanilang kagustuhan na magpatuloy. Naiinis na ako sa kanila dahil parang wala silang konsiderasyon sa mga nangyari. Sabi ko na lamang sa kanila noong panahong yon na kung ayaw nila ay kami na lamang nila ang lalabas. Wala na akong pakialam kung masabihan akong duwag. Pero hindi ko ipapahamak ang aming mga sarili para lamang sa katuwaan. Nagtatalo kami nang biglang magsalita si Lance na okay na siya. At tumuloy na kami sa aming pag-explore. Nagtataka naman akong napatingin sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin bago lumabas sa kwartong yon. Bagaman at may pagtataka ako, ay sumunod na lang din ako sa kanila. Tahimik lang si Lance habang naglalakad. Parang nawala ang takot nito at pag-aalala na kanina ay nararamdaman niya. Tinanong ko pa ulit siya kung ayos lamang ba siya. Pero ngumiti lamang ulit ito at sinabi na oo nga daw at ayos lamang siya. Matapos naming ma-explore ang ikalawang palapag ay umakyat na kami sa ikatlong palapag nito. Sa unang kwarto ay may music room na makikita. May piano dito at ilang mga instrumento na usual na ginagamit ng mga banda at music artist. Tulad sa mga naunang classrooms ay nagtingin-tingin din kami dito. Si Lance ay naupo sa may piano at pumindot ng ilang mga nota. Biniro naman siya ni JP na marunong daw ba siyang tumugtog at nag-request pa na tugtugan kami ni Lance. Tumingin naman sa amin si Lance ng makahulugan bago nagsimulang tumipa ng mga keys sa piano. Ewan ko ba kung bakit pero parang pakiramdam ko ay may kakaiba kay Lance matapos naming manggaling sa science laboratory room. Parang may something sa kanya na hindi ko mapinpoint kung ano. Habang tumutugtog si Lance ay tahimik lamang kaming nakikinig. Parang ang galing-galing niyang magpiano ng oras na yon. Nakapikit pa siya at ang gaan ang galaw ng kanyang mga daliri habang abala sa pagtipa ng mga nota. Pero ang kalmadong musika kanina na kanyang tinutugtog ay bilang napalitan ng isang madilim at nakakatakot na musika. Kitang-kita naming apat nila Mike ang biglang paglapad ng ngiti ni Lance habang unti-unting nag-aangat ng tingin sa amin. Habang tumutugtog ay hindi din ito inaalis ang tingin sa amin. Ramdam ko na kinakabahan na ang iba ko pang mga kasama. May kakaiba kasi kay Lance. Mas dumidiin ang pagpindot nito sa mga keys ng piano. At ang ngiti nito ay naging ngisi na. Kabado man ako ay nilapitan ko siya upang gisingin sa kanyang kakaibang estado. Habang papalapit ako ay mas lumalapad yung ngisi niya at bumabaling sa gilid ng kanyang ulo na para bang sinasabi na sige pigilan ko siya sa kanyang ginagawa.
Nang tuluyan na akong makalapit ay agad kong hinawakan ang mukha niya at malakas siyang sinampal. Nagulat ang iba naming kaibigan sa ginawa ko. Pero si Lance ay mukhang natauhan na. Umiling-iling ito na para bang nahimasmasan sa kanyang pagkakatulala. Nagtataka itong tumingin sa akin bago bumalik ang kanyang tingin sa kanyang mga pagkakahawak sa piano. Napatayo siya bigla na para bang nagulat kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yon. Agad ko siyang tinanong kung okay na ba siya at kung sino na ba talaga ang kasama namin. Napatingin siya sa akin na parang hindi maintindihan ang mga sinasabi ko. Tahimik lang ang tatlo naming kasama noon at hindi alam ang kanilang gagawin. Dito na ako nagpasyang tuluyan ng umalis sa lugar na yon. Nang sabihin ko naman sa aking mga kaibigan na lalabas na kami ay pumayag na din sila maging si Lance. Habang naglalakad kami pabalik sa pinasukan namin kanina, ay doon ko naisipang tanungin si Lance kung ano ang nangyari o nakita niya habang nasa loob siya ng cabinet. Ikinuwento nito na noong ikinulong siya ni Hans doon, ay may nakita siyang isang lalaki sa loob ng cabinet. Nakasuot ito ng Amerikana ng damit at sobrang putla nito. Malalim ang mga bilugang mata niya at parang galit na galit daw sa kanya. Kaya daw takot na takot siya na pinapabuksan ng pintuan ay dahil lumalapit sa kanya ito. At sinasabihan siyang umalis kayo dito. Matapos makalapit sa kanya ay hindi niya alam ang mga sumunod na nangyari. Inamin din sa akin ni Lance na bukas ang kanyang third eye. Kaya naman normal na makakita siya ng ganong mga kakaibang bagay. Yun din daw ang dahilan kung bakit kapag usapang horror ay iwas na iwas siya. Pero dahil sa kagustuhan din niyang maranasan ang aming kwentong pag-alagala sa loob ng mga abandonadong establishmento, ay binaliwala niya ito. Naawa naman ako kay Lance sa kwento nito. Dahil sa amin at sa hamon namin sa kanya, ay napahamak pa tuloy siya. Nang makarating kami sa labas ng building na yon ay walang lingon-lingon kaming umalis. Akala ko'y tapos na ang lahat pagkalabas namin ng lugar na yon, pero hindi pa pala. May mga bagay pala na kapag ginambala mo ay hindi ka titigilan hanggat hindi sila nakakaganti sa iyo. Ilang araw na ang lumipas. Matapos ang naging pangyayaring yon sa may haunted school na pinuntahan namin. Normal na araw lamang para sa lahat, masayang kwentuhan habang nagmemeryenda. Ganon din kaming magkakaibigan. Nasa isang sulok kami at abala sa pagbabahagi ng iba't ibang kwento. Sa isa't isa nang bigla na lamang nanahimik si Lance. Nagbiruan pa kami noon na may dumaan atang anghel at bigla itong nanahimik. Nakayuko lamang ito. Hindi naman namin ito masyadong binigyang pansin. Dahil may mga pagkakataon talaga na bigla na lamang siyang mananahimik. Nang dumating ang aming guro ay ganon pa din ang posisyon ni Lance. Dito na ako sinimulang kabahan, Papa Dudut. Parang may hindi tama sa kanya. Yung kabang naramdaman ko noong nasa loob kami ng pinasok naming eskwelahan ay kaparehas ng nararamdaman ko ngayon. Napansin din ang guro namin ang kalagayan ni Lance. Kaya naman lumapit ito at hahawakan sana siya sa balikat. Ngunit bago pa man ito mahawakan si Lance, ay galit na tumingin sa kanya si Lance. Sabay sigaw ng "Wag niyo akong hahawakan." Lahat kami ay nagulat sa ginawang yon ni Lance. Galit nito kaming pinagtuturo isa-isa. At sinabihan na iniistorbo namin siya sa kanyang pananahimik kaya nararapat lamang na parusahan kami. Kita ang takot sa mukha ng aming mga kaklase ng oras na yon. Hindi naman alam ng aming guro ang kanyang gagawin kaya inutusan niya ang isa sa aming mga kamag-aral na lumabas upang tawagin ang mga lalaking guro. Nagsisigaw lang noon si Lance. Pero ang boses niya ay malalim na parang hindi siya ang nagsasabi ng mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig at galing ito sa lupa. Kaming magkakaibigan naman ay kinausap si Lance na gumising siya sa kung anumang nangyayari sa kanya at huwag siyang magpadala sa kung anumang bagay na nakapasok sa kanyang katawan.
Nagbabaka sakali kaming tulad noong una ay magbalik sa kanyang sarili ang aming kaibigan. Habang ginagawa namin ito ay isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lance. Sabay sinabi sa amin na hindi na namin mababawi ang aming kaibigan at isasama niya ito sa kung nasaan man siya ngayon. Doon kami mas lalong kinabahan dahil alam naming posible itong gawin ng nilalang na nasa loob ng katawan ni Lance. Nang dumating ang ibang teacher ay agad nilang hinawakan ang nagwawalang si Lance. Pero kahit na dalawa na silang nakahawak dito ay parang may kakaibang lakas si Lance na nagagawa niyang kumawala sa kanila. Nagkaroon na din ng komosyon sa labas ng aming classroom dahil nga sa nangyayari. Ang aming principal ay tumawag na rin ng pare na siyang maaaring makatulong sa sitwasyong kinakalakyan ng aming kaibigan. Nang magawa na siyang mapigilan sa pagwawala ng 4 na guro ay inuupo siya ng mga ito sa isang upuan at pansamantalang tinalian habang hinihintay namin ang pare. Nang dumating ito ay mas lalong nagwala si Lance at paulit-ulit na sinasabi ng sino mang nasa katawan niya na isasama niya si Lance at hindi niya ito papakawalan. Kami magkakaibigan ay tahimik lamang na nakikinig at nagdarasal na hindi nito magagawa ang kanyang nais at maibabalik pa sa amin ang aming kaibigan. Nagsimulang magdasal ang paring ipinatawag ng school sa salitang hindi namin maintindihan at binasbasan siya. Habang ginagawa niya ito ay sumasabay din ako ng dasal sa Panginoon na sana ay maging maayos ang lahat at ligtas na si Lance. Marahil ay inabot din ng ilang oras ang pagdarasal ng pari bago tuluyang kumalma si Lance sa kanyang paghuhurmentado. Nang matauhan siya ay parang pagod na pagod siyang nagtataka sa kung bakit siya nakatali at ano ang nangyari sa kanya. Nilapitan naman agad namin siya upang kumustahin ang kanyang kalagayan. Binagyan din namin siya ng maiinom na tubig dahil pakaramdam daw niya ay tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Marahil ay tinawagan na rin ang paaralan ng mga magulang ni Lance kaya ilang saglit lang matapos ang pangyayaring yon ay dumating ang mga ito. Agad silang nagtanong kung ano ang nangyari ngunit walang makasagot sa kanila dahil maging kami ay hindi namin ito maipaliwanag. Ang kinuwento lang namin sa kanila ay ang naganap na pagpasok namin sa abandonadong school at ang mga naging kaganapan sa loob noon. Napagalitan kami ng mga magulang ni Lance maging ng aming principal at teacher. Hindi daw dapat namin ginagawang katatawanan at libangan ng mga ganong bagay. Dahil kapag may nagambala kaming nilalang, ay hindi namin alam kung ano ang mga maaaring gawin ito sa amin. Sa nangyaring yon ay muntikan pang mapahamak si Lance. Sobrang guilty kami noon nila Hans dahil nga sa nangyari. Kung hindi sana namin pinilit si Lance sa larong truth or dare, ay hindi siya malalagay sa ganong alanganing sitwasyon. Humingi kami ng pasensya sa aming guro, ganon din sa mga magulang ni Lance. Handa namang kaming tanggapin ang aming parusa. Kung sakali dahil alam naming kasalanan naman talaga namin. 2 linggong suspension ang ipinataw sa amin ng aming principal para sa gulong dinala namin. Kasama na din si Lance sa napatawan nito. Hiniling na lang din ng mga magulang niya na kung maaari wag nang makalabas ang nangyaring ito sa school na siya namang sinang-ayuna naming lahat. Mabilis lang namang lumipas ang 2 linggo pero pagbalik namin nalaman na lang namin na hindi napapasok si Lance sa school. Ililipat na daw ito ng kanyang mga magulang sa ibang paaralan. Malungkot man na hindi man lang kami nakapagpaalam sa isa't isa, ay alam namin na gusto lamang ng mga magulang niya na malayo siya sa kapahamakan. Kami naman nila Mike, JP at Hans ay naghiwa-hiwalay na din kami ng landas matapos naming makagraduate. Lumipat na din kasi kami ng lugar at nalaman nila mama ang nangyari sa amin kaya ayon, inilayo na din nila ako sa lugar na yon. Sa ngayon ang balita na nakarating sa akin ay giniba na yung school na pinasok namin dati at pinatayuan na ng panibagong paaralan.
Panalangin ko na lang din na sana'y wala na doon ang kaluluwang nakaharap namin at wala na siyang ibang tao na masaktan pa. Dito ko na po tatapusin ang liham ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa kaliman na mapili ninyo ang aking liham upang makapagbigay paalala sa mga mapupusok na kabataan natin ngayon. More power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Race. Bago natin gawin ang mga bagay-bagay, mahalaga na alamin muna natin ang maaring maging bunga nito. May mga pagkakataon kasi na akala po natin ay masaya pa rin sa atin ay hindi pala nakakatuwa para sa ibang tao o nilalang na ating nagagambala. Matuto tayong galangin ang bawat lugar na ating pinupuntahan at huwag natin gawing katatawanan ng mga ito dahil sa huli ay hindi natin alam ang mga kwento at kapahamakang dala ng mga lugar na yon para sa iba. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para po sa ibang mga horror stories narrated by Jason Steele and produced by Papa Dudut. Ganon din po ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay meron po tayong weekly prizes na ibinibigay dyan. Kung paano, panoorin po ninyo ang Papa Dudut Family. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.